Well, yung pong deklarasyon na yon, hindi po ito pangkaraniwan. Yung pong sinasabi natin, ito po ay deklarasyon ng pananampalataya. Alam ko naman, may mga ilan sa atin dito, hindi naman talaga all is well, no? Ang inyong sitwasyon. Pero ito po ay, kaya sinabi ko, hindi pangkaraniwang deklarasyon ito. Ito po ay deklarasyon ng pananampalataya na hindi man ganun kagandahan ang ating sitwasyon, dinideklara natin that all is well. Amen? Because we believe that words are powerful. No? Ang salita po ay makapangyarihan. Okay? Sabi po ng Book of Proverbs, life and death is in the power of the tongue. Kaya po, dinideklara natin kung ano ang sinasabi, kasi meron pong salita ang Diyos. At meron din tayong salita. Tama? Pero mas gusto nating ideklara kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Because we believe sa buhay na ito, really indeed all is well. I remember that's the story of the Shunammite woman, no, in Second Kings. Familiar po tayo, doon natin hinango yung mga deklarasyon na yan na all is well. Yung merong isang babae na taga Shunam, no, siya po ay palagi niyang pag dumarating yung kanyang ang lingkod ng Diyos na si Elisha, Jed Santiago, si Eliseo, lingkod ng Diyos, ang propetang si Eliseo, ay palagi niya pinaglilingkuran ng propeta, pinapakain, pinapakain lagi ang lingkod ng Diyos nang hindi 5 minutes na lang. Lagi nila pinaghahanda. At hindi dumating ang pagkakataon na pinagpagawa pa nila ng isang kwarto ang propeta. Para pag may mga pagkakataon gustong matulog, may sariling kwarto ang propeta. At tinanong ni Propeta Eliseo ang babae, ano pa ba ang gusto mo? At sinabi ng babae na wala na akong mahihiling pa. So, kontento na siya. Pero sila pong mag-asawa ay walang anak. Dahil yung kanyang asawa ay matanda na. Atin-atin na lang po. Wala po silang anak at sinabi ni Propeta Eliseo, same time next year, magkakaroon kayo ng anak. At dumating nga po yung sumunod na taon, nagkaroon po sila ng anak. So, tuwan-tuwa po yung mag-asawa. Pero, hindi po tumagal ay ang anak ay nagkasakit. At ang anak ay namatay. Nakakalungkot po na istorya. Nung dumalaw ang propeta, ay kinumusta niya, no, yung mag-asawa. Actually, yung mag-asawa ay, siyempre, yung babae, hindi niya sinasabi pa sa asawa niya, napatay na yung anak niya. So, ginawa niya, tinawag niya yung kanilang katulong at sinabi nila, pupuntahan nila ang propeta. At sinabi niya, ano man ang sa daraanan natin, ano man ang mangyari, huwag kang hihinto. So, ibig sabihin, sa bagong salin, lagpasan mo lahat ng red light. No? Kahit naka-red, dumiretso ka. Ako na bahala doon sa no contact apprehension. Babayaran ko na lang yung multa. Yun yung sa bagong salin, Brother Sandy. No? May bagong salin eh. Yun ang sabi niya, wag hihinto. At dinala nila yung kanilang anak sa propeta at kinumusta siya bago pa makarating doon sa propeta, kinumusta siya ni Propeta Elias, kamusta ang iyong asawa? Sabi niyong babae, everything is well. Okay naman. No? At kinumusta ang kanyang anak, sinabi niya, everything is well. Maayos naman. Pero ang totoo, ano po ang nangyari? Patay po yung kanyang anak. Mga kapatid, can you imagine? Actually, doon nanggaling kasi sa King James ang binanggit, all is well. Doon po galing yung ating binabanggit na kataga na all is well. Ito po, mga kapatid, sa likod ng pangit na sitwasyon ng buhay niya na yung kanyang anak ay patay.
No? At kinumusta siya, pero kanya pa rin sinabi, all is well. At alam natin, ang istorya, muling binuhay ng Panginoon ang kanilang anak. Para sa ating ngayon, mga kapatid, anumang patay sa buhay natin, no? Ang iyong wallet ay naghihingalo na. Anumang patay na relationship, kaya pong buhayin muli ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. So again, gusto ko kayong kamustahin. How are you today, church? Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay mag-closing prayer na. Okay lang po ba kayo kung ganun lang kaigsi ang preaching ni Pastor? Okay. Kasi sapat na po sa atin. Yun lang mensahe na yun ng Diyos sa araw na ito, di po ba? Nagbigay na sa atin ng kapanatagan. Closing prayer na po tayo. Parang ayaw nyo. Parang di kayo naniniwala kay Pastor. Maiba naman. Yung iba yung tingin nyo talaga sa akin. Totoo, seryoso kaya si Pastor? Di po, opening prayer ba lang? Sige po, tayo po'y manalangin. Muli, Ama, marami pong salamat sa kagandahan ng araw na ito, Panginoon. Lord, truly indeed that we believe that all is well because we are in Christ, Panginoon. Lord, salamat po at we have the opportunity and privilege to worship you in spirit and in truth. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy na dinideklara ko, Panginoon, ako'y nagdideklara ng buhay, Panginoon. Ako'y nagdideklara ng kapayapaan. Panginoon, salamat po. Alam po namin na ang bawat salita mo na maihahayag sa aming kalagitnaan, ito po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya po, Ama, marami pong salamat sa iyong salita na maihahayag sa aming kalagitnaan. At sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So today, of course, we'll continue our series. Your next season is coming. Do you believe that your next season is coming, church? Hallelujah. Mahalaga po ang paniniwala dahil ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos ay nangyayari lang sa mga taong naniniwala. Kung di ka kasi naniniwala, hindi obligadong gawin ng Diyos sa iyo ang mga bagay na ito. Pero kung naniniwala ka, obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang iyong pinaniniwalaan according to the Word of God. Amen? We know that in the book of Numbers, sinabi ng Diyos mismo na kung anong narinig kong sinabi nyo, yon yung gagawin ko sa inyo. Kaya muli, mahalaga po yung mga dinideklara natin sa buhay na ito. Amen. Mahalaga po't makapangyarihan ang bawat salita. Of course, for some of us, hindi agad natin ito natututunan. Kaya ang mahalaga na palagi natin itong pinag-aaralan at palagi natin itong naririnig upang mamakat sa ating isipan. Tama, hindi naman po isang saglit, bukas, talagang ibang-iba na mga lumalabas sa mga bibig mo. No? It is a process. Tama, pero mahalaga na naririnig natin ang katotohanan, nagiging aware tayo, kaya may mga pagkakataon may bibig kasing ka, na alam mong hindi maganda, napipigilan ka na, tama po ba? Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi rin lang maganda ang ating bibitawang salita, kagatin na lang natin ang ating mga dila. No? Yung iba, ayaw, pastor, masakit. No? Alam nyo po, it is just a figure of speech. No? Hindi po literal nakakagatin nyo. No? Baka pag-attend nyo rito sa susunod na linggo, puro uutal-utal tayo dahil kakakagat ng dila nyo. Hindi po, mga kapatid. Ibig sabihin, kundi rin lang makatulong, wag na nating sabihin. Hallelujah. Kaya nga po, hindi po ito pagde-deny ng reality. Hello, kaya sa amin, pinapractice namin pag may mga, sa amin pong pamilya, pag may masakit, no? Bakit? Kasi nakikita ko, si Pastoran, nakikita kong humingiwi. So may masakit. Anong masakit? Wala. You are not denying the reality. May masakit talaga eh. Kaya lang kaysa ideklara mo,
Makakatulong ba? Di ba? Ano ba sinabi mo? Di ba kasi parang wala lang. Kamusta ka na kapatid? Eto, ang sakit ng ulo ko. No? Nakakatulong ba? Di ba? Hindi, lalo lang na-aggravate yung situation. Di ba? Kamusta ka kapatid? Ang sakit ng bewang ko. No? Ang sakit ng ulo mo. Ang sakit ng bewang mo. Alam mo na susunod. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Hello. You are not denying the reality, but you are declaring the truth that because of the finished work of Christ, that because of the stripes of Jesus, you are healed. Amen? Again, it doesn't work like magic. Hindi ko mo diniklara mo na ako yung magaling na nawala agad. It works by principle. Ang katotohanan ng Diyos, hindi ko kayo tinuturuan na binibigyan ko kayo ng magic words. Pinagaling na ako, ching! Hindi po ganon. Hindi po genie ang Diyos. Nakuha po ba natin? Pero dinideklara natin dahil yan ang pinaniniwalaan natin. Hello? Now, kung humantong man san meron tayong sakit at diniklara natin na pinagaling na tayo ng Diyos, hindi man gumaling, hindi ibig sabihin, hindi totoo ang salita ng Diyos. Hello? Ang ibig lang sabihin, may ibang plano ang Diyos. Karanasan po natin sa mga katulad po ni Pastor, hindi ba pala tayo nag-uumpisa, no? Tulad po ni Pastor, talaga pag kami mga pinagpe-pray na mga may sakit, no? Of course, dinideklara natin ng kagalingan sa mga may sakit. Pero ano po nangyayari? Umuwi po sa Panginoon eh. Opo, may mga listahan na ako. No? Kaya yung iba, no, pagka may sakit, hindi na natin napatawag si pastor, no? Dinideklara na nila. At least na-exercise mo yung pananampalataya mo. 'Di ba? Na hindi mo na kailangan si pastor. Ikaw na mismo, I am healed. Kasi ninenervous ka, baka pag si pastor nag-pray sa'yo, madali ka. Hindi po. Sa totoo, kung natatawa kayo, pero kung titingnan ko, huwag niyo akong pagbintangan, hindi si pastor. Kasi parang nag-iiba tingin niyo sa akin. Talaga pong marami na. Tuwan-tuwa ka, Sister Emma. Siguro sabi ni Sister Emma, salamat na lang, di ko pakilala si pastor nung nagkasakit ako. No? Yung mga matagal na rito sa church na to, alam nila, marami nang pinag-pray si pastor. At nasa langit na sila lahat ngayon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. O di ba nakakatuwa yun? Hindi sa totoo, pag iniisip ko, tama yung sinabi ni Pastora, that is complete healing. Akala nyo ba ang complete healing yung dito na nawala yung sakit? Yung po ang kumpletong kagalingan dahil pagdating dun sa langit, wala nang sakit. Wala nang pagluha. Amen. So, sino gusto magpa-pray? Medyo umiinit yung kamay ko. Parang gusto. Mga kapatid, medyo, malakas ang kapangyarihan ko na yan. Mga kapatid, yun ang sinabi ng salita ng Diyos eh. Ipatong ang inyong kamay sa mga may sakit at ang mga may sakit gagaling. Amen. Lahat tayo, hindi po si pastor lang ang merong binigyan ng kapangyarihan. O kung halimbawa, may sakit, ipag-pray nyo, ipatong nyo ang inyong kamay. Kung umuwi sa Panginoon, so naranasan nila ang kumpletong kagalingan mula sa Panginoon. Hallelujah. Ba't ba ayaw nyo mamatay? Hello, real talk, ha? Ha? Kasi gusto nyo lahat sa langit, ayaw nyo namang mamatay. Diba? Para ka makapunta sa langit, kailangan mamatay muna dito. Dahil yun ang pintuan patungo sa tunay na buhay. Hello? Nag-iisip kayo.
Pero tama naman si Pastora ulit. No? Buti na lang mayroong pangalawang banal na spirito dito na nagpapaalala sa akin. Nasabi niya, ang mabuhay muna ay kay Kristo. Kasi sinabi ni Apostol Pablo for me, to live is Christ, and to die is gain. Kasi para sa mananampalataya, ang kamatayan ay kapakinabangan pa rin. Hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Nakukumbinsi ko na kayo. Parang gusto nyo pa rin, parang gusto nyo na ako ipatawag. Brother Rio, baka may masakit sa'yo. No? Medyo parang gusto ko, tingnan lang natin, baka kasi meron dito na nabubuhay ka. Baka kasi meron dito na hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Baka ang paniniwalang pa rin is to see is to believe. Di, tingnan natin, Wala naman. Ito. Magsimula na tayo, church. Hindi kasi, yan ang napag-usapan natin. Because naniniwala ako, kailangan din natin yung paniniwala na yun sa buhay na ito. Para mawala ang takot sa kamatayan. Napakasarap mabuhay kung alam mo kung saan ka pupunta. Napakasarap mabuhay na alam mo, di ba, na hindi ka nawala ang takot. Kasi nasa iyo na ang perpektong pag-ibig ng Diyos. And only perfect love can cast away all fears. Hallelujah. Nawawala ang takot. Ano pang katatakutan mo? Kung ang kamatayan, yan po ang kinatatakutan ng tao, ang mamatay. Mga kapatid, ang kamatayan ay kinonquer na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. If you are in Christ, hindi ka na mamamatay. You will live forever because you already have the life of Christ in you. You already have eternal life. Hindi ka po magkakaroon ng buhay na walang hanggan pag namatay ka. Hello? Ang eternal life, nasa iyo na. Kasi nasa iyo si Kristo He is the source of life. Pagka magkakaroon ka pa lang ng buhay na walang hanggan, pag namatay ka, medyo hindi sigurado. Tama? Kasi ibibigay pa lang sa iyo Pwedeng hindi ibigay sa iyo. Pagka hindi ka nabigyan ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin, ang buhay mo may hangganan. Ang maibibigay sa iyo, kamatayang walang hanggan sa impyerno. Hello, napo po ba natin mga kapatid? Kaya nga ang pinaniniwalaan natin ay sigurado. Our salvation is secured in Christ. Amen. We have the assurance of salvation. Dahil ang kaligtasan mo, hindi pa tungkol sa iyo. Hindi pa tungkol sa ginagawa mo, kundi pa tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo. Meron kang life insurance. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magsimula na ulit tayo. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ay ang buhay ni Propeta Nahum. So, we'll talk about the life of Prophet Nahum or Nahum. So, sino po ba si Nahum? Nahum was one of the minor prophets who ministered around 660 to 630 BC. So, during the height of the Assyrian Empire. Okay? So, nung ang bayan ng Diyos ay nilusob ng Assyria, ng Assyrian Empire, okay, si Prophet Nahum, he was sent by God to proclaim judgment on Nineveh. Ang Nineveh siya po ang capital city, okay, ng Assyria. And comfort for Judah, assuring God's people that oppression would not last forever. Okay, so today we will talk about two biblical things when grace opens your eyes from the story of Nahum. Okay, number one, grace opens your eyes to God's character. So, ang sitwasyon ng bayan ng Israel ay madilim, no? Dahil sila po ay nilusob ng emperor ng Assyrian Empire.
Okay? Kaya dito pinapakita po sa istorya na ito kung paanong ang Diyos ay binuksan, ang biyaya ng Diyos ay binuksan ng mata ni Propeta Nahum na kahit na mayroong kadiliman, ang kanyang diniklara pa rin ay ang kaligtasan at ang biyaya ng Diyos at paghusga sa bayan ng Assyria. So, today, tingnan po natin at sinimulan po ni Prophet Nahum ang kanyang ministry sa pagdedeklara ng katangian ng Diyos. So Nahum began declaring the character of God. Let's look at the verse. Sa Nahum chapter 1 verse 3. Isang verse lang po, isa lang tong verse na ito, pero dito pa lang po sa verse na ito, makikita na natin ang 5 katangian ng Diyos. Now, mahalaga po kasi nakilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Tama. Mahalaga sa buhay na to. Nakilala mo ang Diyos. So dito sa Nahum chapter 1 verse 3, dito makikita na natin agad yung 5 katangian ng Diyos. 5 characters of God. Look at the verse. The Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. So tingnan po natin, from this verse, God's character. 5 God's character. Number 1, kita po natin. Sabi doon, the Lord is slow to anger. So number 1, unang katangian ng Diyos, the Lord is patient. Now, God is not quick-tempered. He gives people time to repent and does not judge hastily. Hindi po madaling magalit ang Diyos. Hindi po naha-high blood ang Diyos. Bakit po? Kasi wala po siyang dugo. No? Hindi po naha-high blood. Wala pong dugo ang Diyos. Okay? Kaya hindi po tumataas ang presyon niya. Kaya, at sabi dito, God is not quick-tempered. He gives people time to repent and does not judge hastily. This reveals His patience and mercy and allows space for grace before judgment. Nakakatuwa po bang malaman na ang Diyos ay patient, no? Sa totoo lang, salamat na lang, no? At ang Diyos ay mapahinuhod sa atin. Hindi po siya magagalitin. Hindi po siya, kung ayaw mo, huwag mo. No? Binibigyan niya po tayo ng space. Binibigyan na tayo ng time na makita po natin ang pangailangan natin sa Panginoon. Hindi siya basta-basta agad ng huhusga. So that's number 1, God's character. Number 2, the Lord is all-powerful. God is not only patient, He is also mighty. Okay. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Siya po ang pinakamalakas sa lahat. Okay? He also almighty, not also mighty. He is also almighty. Siya po yung makapangyarihan. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He is also all-powerful. Siya po ang pinakamalakas. His power is unmatched and absolute. This shows that His sovereignty and authority over all things. So, that's number 2, character of God. So, number 1, God is patient. Number 2, the Lord is powerful. Number 3, the Lord is the righteous judge. Nakita po natin dun sa verse. The prophet Nahum said that the Lord will not leave the guilty unpunished. So, ang Diyos po ay tapat. He is a just judge. Hindi po siya pwedeng suhulan. Hindi po siya nabibili na hukom. He is a just judge. He will not leave the guilty unpunished. God is righteous and fair while He is patient. He does not ignore sin forever. This reveals His justice and holiness. He upholds what is right. Hindi po ang tama dahil ang
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, kaya po dun sa krus, nagtagpo po ang pag-ibig at ang hustisya ng Diyos. Hello? Hindi po basta pinalampas ng Diyos ang kasalanan ng tao. May nagbayad po sa ating kasalanan. Amen? Kaya nga sabi nawit natin, buhay mo ang iyong inalay. Buhay ng Panginoong Jesus ang inalay niya para sa atin. Always remember that our salvation is free. Libre po ang kaligtasan. Tama? Libre po ang kaligtasan. Pero hindi po ito walang halaga. Hindi po ito cheap. Dahil ang pinambayad dito ng Diyos, walang iba kundi ang buhay ng kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya hindi niya po basta lang pinalampas ang ating mga kasalanan. Binayaran ng Diyos ang ating kasalanan sa pagsusugo ng kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hello? Sa tingin niyo po ba kaninong kasalanan ang binayaran ng Panginoong Hesus sa krus? Kasalanan natin yun. Kasi ang Panginoong Hesus ay wala pong kasalanan. Malinaw po ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang dilema ng Diyos, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Hello? Tama po ba? Pag namatay ang Diyos, patay tayong lahat. Yun ang dilema ng Diyos kaso meron siyang salita at pag sinabi niya, ito'y nagiging batas na hindi niya pwedeng labagin. Kaya ang Diyos, nung bago pa magkasala ang tao, hindi po siya nagulat. Alam na niya. Kaya nga sinabi ng Bible, the Lamb was slain before the foundation of the world. Nauka natin, because God lives outside time. Nakita na po niya ang buong pangyayari. Ganun po ang sovereignty ng Diyos. He is all-knowing God. Dapat kasi Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Upang magkaroon tayo ng kumpiyansa sa buhay na ito, na hindi tayo nagbumukmok, na para bang hindi alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Na para bang hindi kayang solusyonan ng Diyos ang problema mo. Na nasasabi mo tuloy na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Hello? Hallelujah. Mahalaga po nakilala mo ang Diyos na pinagdilingkuran mo. Now, this reveals His justice and holiness. He upholds what is right. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, ang Diyos, sinabi ko sa inyo kanina, hindi siya kasi pwedeng mamatay. So, anong kanyang ginawa? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak in the form of a man, bilang isang tao. Kaya si Jesus lang po, He is 100% man and 100% God. Hindi po nawawala ang pagka-Diyos. Hindi po ito parang damit. Sabi nung iba kasi, nung pumarito ang Panginoong Jesus, tao lang. Yes, tao siya, pero hindi siya tao lang. Siya po'y tao, pero sa DNA niya, siya po ay Diyos, 100% God, 100% man. Hybrid. No? Hindi po nahubad ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi niya po ito palagi ginagamit. Pero of course, nakita natin, may mga pagkakataon bilang Diyos kasi si Jesus po ang larawan ng karakter ng Diyos. Hello? Kaya nga kung gusto mong malaman kung anong kalooban ng Diyos, tingnan mo kung anong ginawa ni Kristo nang siya'y nabuhay sa mundong ito. Unang tanong, kalooban ba ng Diyos na ang tao'y gumaling? Di ba? Minsan, may sakit ka. So, yun ang tinatanong mo sa sarili mo. Will kaya ni Lord na gumaling ako? Now, tingnan mo kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Ano bang ministeryo niya dito? Siya po'y nagturo, siya po'y nangaral, nagligtas, at nagpagaling. Wala pong lumapit sa Panginoong Jesus na may sakit na hindi po niya pinagaling. So, malinaw po sa atin, okay, ng Panginoong Jesus, siya po ang larawan ng karakter ng Diyos.
Purihin po ang Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya po siya sinugo ng Diyos upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero ang magandang balita, hindi po siya nanatiling patay kasi hindi po pwedeng patayin ng Diyos. Hallelujah. Pero ang kanyang pagkamatay, ang kanyang hirap na pinagdaanan, ginawa niya yon para sa iyo at para sa akin. Upang, sabi ng awitin, tayong dalawa ay hindi na maghiwalay. Hallelujah. You can say to God that I am yours forever. And God said it to you, you are mine forever. So mga kapatid, merong forever. Hallelujah. Pero ang forever sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sa buhay na ito, wala pong forever. Yung BFF mo, hindi. Opo, iiwan ka rin yan. And that's the reality of life eh. Kaya nga po, hindi natin nilalagay sa tao ang ating pag-asa. Dahil hindi po tayo constant. Tama? May mga pagkakataon, ang bait-bait. No? May pagkakataon, ang sungit-sungit. Isa lang po ang hindi nagbabago, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? At pinanumbalik ng kamatayan ni Kristo ang ating relasyon sa Diyos upang tayong dalawa, ang Diyos at ikaw, ang Diyos at ako, ay hindi na maghiwalay. Hallelujah. And always remember, God is not angry with you anymore. Kahit kailan, hindi na siya galit sa iyo. Huwag niyong paniwalaan ng kasinungalingan na narinig niyo dati, na kaya ka nagkasakit, parusa sa iyo ng Diyos yan. Galit ang Diyos sa iyo. Hindi ka kasi tapat sa iyong pag-iikapu. Kaya, yung hindi ka nagtatights, na-hospitize ka tuloy. Galit ang Diyos sa iyo. Kumuha ka pa sukli. Mga kapatid, ba kayo kuha sukli doon sa... Hindi po tindahan. Si Lord. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, tama po ba? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Let's move on. So, that's number 3. The Lord is the righteous judge. Number 4, the Lord is sovereign. His way is in the whirlwind, sabi ng verse kanina. So, His way is in the whirlwind and the storm. This imagery shows that God ruled over nature. So, makita natin na ang Diyos, siya po ang pinakamakapangyarihang Diyos na maging ang batas ng kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Amen? Anong sabi doon? His way is in the whirlwind and the storm, na kahit anong bagyo, kaya niyang patigilin. Kahit anong lakas ng hangin, kaya niyang patigilin. Whirlwind, ipo-ipo, kayang patigilin ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Anumang bagyo ang meron ka sa buhay na ito, kaya itong patigilin ng Diyos. Amen? Wala pong bundok na hindi niya kayang patagin. Wala pong bagyo na hindi niya kayang patigilin. Wala pong problema na hindi niya kayang solusyonan. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya po nakita natin ang Panginoong Yesus, di po ba? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. So, He has control over nature. So, ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay may control sa nature. Even the most powerful forces like the whirlwind and storm, it highlights His complete control over creation. Huwag po kayong mag-alala, hawak ng Diyos ang buhay natin. Purihin po ang Panginoon. So that's number 4. The Lord is sovereign. Number 5, so we only have 2 points here. Okay? Nakita nyo naman, we only have 2 biblical major points from the story of Nahum. Kaya lang, meron tayong
ito pa lang sa number 1, meron agad tayong 5 sub-points. Kasi iba natuwa na agad sa inyo. Ay, salamat, 2 puntos lang pag-uusapan namin ngayon. Pero eto, nakikita nyo na. So, alam nyo na mangyayari. No? So, number 5, the Lord is majestic. So, the prophet Nahum said, and clouds are the dust of His feet. Hello? Sabi ng propeta, ang mga ulap daw ay para lang alikabok sa paa ng Diyos. This is only a poetic language. Kung kayo po'y nasakay na ng eroplano, nakita nyo kung gaano ka-massive ang mga ulap, di po ba? Pero anong description ng salita ng Diyos? Anong sinabi ni Prophet Nahum? The clouds are the dust of His feet. This poetic language emphasizes how great and exalted God is. What seems massive to us is small before God. It reveals His majesty and transcendence. So pinapakita lang nito kung gaano kalaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Na He knows everything na nangyayari sa buhay natin. Na kung anumang kadiliman naroon tayo, anumang bagyo ang ating pinagdadaanan, lahat po ito'y kayang solusyonan ng Diyos. Amen? May mga pagkakataon po sa buhay na ito kasi tayo po'y naglalakbay. Tama? May mga sitwasyon na, di ba, sa paglalakbay natin, minsan umaga tayo naglakbay, inabot na tayo ng gabi. Merong mga pagbabagong nangyayari. Now, sa buhay na ito, minsan talaga tinatamaan, no, ang ating kalusugan. Tama? May mga pagkakataon na kakaranas tayo ng sakit at karamdaman. Alam niyo po yung sinasabi ko? Oh, okay, so, di ba pero salamat sa Lord, no? At pwede nating tayuan yung kanyang salita at nararanasan natin yung kagalingan. Even without the help of science. No? But of course, again, gusto ko ulit linawin, we're not against science. No? Tulong yan. Biyaya din yan ng Diyos sa atin. Pero ang pinupunto ko, kasi bilang mananampalataya tayo, we can claim, pwede nating angkinin yung divine healing. Now, ba't ko ito binibigyan ng diin? Kasi mayroong mga ibang tao at naturingang mga Kristiyano, hindi na sila naniniwala sa divine healing. Hindi na daw to available sa atin ngayon. So, ang inaasahan lang nila, pag nagkasakit sila, yung gamot, yung doktor, yung ospital. Now, sa atin, nire-respeto natin kung yun ang paniniwala nila. No? So, good for them. Na sana mapagaling nga sila noon. Pero tayo, hindi lang po yun ang pinaniniwalaan natin. We also believe in divine healing. When you say divine healing, even without the help of science, kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Amen? Kasi kaya tatanong ko sa iyo, kailangan kasi kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi itong kung paniniwala mo, hindi ka na kayang pagalingin nga, wala nang divine healing ngayon. Mga kapatid, unang-una, insulto ito doon sa bugbog na katawan ni Kristo sa krus. Hello? Anong saysay nun? Naisip niyo po ba, bakit kailangan niya pang pagdaanan yung hirap ng kanyang katawan, magkasira-sira, magkagutay-gutay na ang deklarasyon ng Bible, description ng Bible, ay parang isang piraso na lang na karne? Grabing hirap, tinis ng Panginoong Hesus para saan? Para sa ating kaligtasan? Hindi po. Dahil ang kailangan lang sa ating kaligtasan ay ang kanyang dugo. Pero bakit kailangan pa niyang dumaan sa ganitong klaseng hirap? Para saan? Para pag natapos niya ang kanyang gawa at sino mang sumampalataya sa kanya, at meron kang sakit at karamdaman, pwede mong angkinin ang kagalingan. Kaya nga sinabi na dahil sa aking mga latay, kayo'y pinagaling ko na. Hello? Now, mangyari man sa atin o hindi ang katotohanan ito, it doesn't change the Word of God. I still believe, no? Halimbawa, inangkin ko, hindi man ako gumaling. I still believe, at least, namatay man ako, at least namatay akong nananampalataya.
Dahil lahat naman tayo mamamatay eh. Hello? Nakuha po ba natin? Kumbaga darating ka sa sitwasyon ng buhay mo na itataya mo na talaga pati patot panabla. I hope nakukuha niyo sinasabi ko. Tama? Naalala niyo pa ng mga bata kayo? No? Talagang parang dumating ka na sa sukdulan ng buhay mo. Naalala niyo pa yon? Yung mga naglalaro ng text dito ng bata pa. Di ba tinataya mo na yung pato at yung panabla mo? Dahil wala na eh. Todo na to. No? Ano man ang mangyari, minsan dumarating tayo sa yugto ng buhay natin ito. Again, mangyari man ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero I believe, hindi po masisira ang salita ng Diyos. And again, kasi meron minsan, yun pong sumasagi sa ating isipan eh, parang, bakit kung totoo na nagpapagaling ang Diyos, ba't si kapatid niya, namatay, no? Nakuha natin, yan yung mga kaisipan sumasagi sa isipan natin. Oras na niya eh. So, kahit anong sakit, hindi po sakit ang papatay sa iyo. Hindi ka kayang patayin din ni Satanas. Hello! Ang haba't igsi ng buhay natin, nasa kamay ng Diyos. Hindi ang cancer ang pumatay sa iyo. Kung gusto pa ng Diyos na buhay ka, walang magagawa ang cancer sa buhay mo. At maging malinaw, hindi galing sa Diyos ang cancer mo. Hello? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. So, ganun po kalaki ang Diyos. Wala pong hindi siya magagawa. Minsan sa buhay na to, tinatamaan ng kalusugan natin. Minsan sa buhay na to, tinatamaan ng negosyo natin. Minsan sa buhay na to, tinatamaan ng relasyon natin. Relasyon mag-asawa, na para bang tila maghihiwalay na kayo. No? Minsan, kasi naglalakbay tayo dito eh. Na parang andilim. Pero mga kapatid, kaya nga po naririnig natin ang mensaheng ito, na kahit anuman ang sitwasyon ng buhay na ito, makita natin na merong Diyos tayo na malaki, na hawak-hawak niya tayo sa kanyang malapad na kamay. Hallelujah. Kaya nga diniklara dito, di po ba, sinabi ni Prophet Nahum na the clouds are the dust of His feet. So kung ano man sa tingin natin na napakalaki, it is small before God. Ito po yung nagpapakita kung gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nahum lived in a season where evil seems to prevail. Yet grace opened his eyes and looked beyond evil. Doon sa sitwasyon po nila, para bang ang kasamaan na ang nagtatagumpay. Pero ipinakita ng Diyos sa kanyang mga mata and see God's righteous rule and unchanging character. Na ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Amen? God never ever changed. Malinaw po that God is the same yesterday, today, and forever. In the same way, grace enables us to interpret difficult seasons not merely by what we see, but through the lens of who God is. The finished work of Christ gives us the clearest revelation of God's character. For at the cross, we see His justice fully satisfied and His love beautifully displayed. Kaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, sa krus ng ating Panginoong Hesus, nagtagpo ang hustisya at pag-ibig ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Na dapat tayo magbabayad ng ating kasalanan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, upang bayaran ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Jesus is the propitiation. Propitiation. Okay? Ang tawag po sa Bible, propitiation of our sins. Si Jesus po yung propitiation sa Tagalog, pampalubag loob.
So naglubag ang loob ng Diyos sa atin dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At the cross, sin was judged in Christ, and grace was poured out upon us, proving forever that God is for us, never against us. Kaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, hindi na galit ang Diyos sa inyo. Marahil yung ibang tao, galit sa inyo. Pero magandang balita, ang Diyos hindi na galit sa atin. In light of Christ's sacrifice, difficult seasons may be viewed through the revelation of God's character displayed at the cross. And always remember that delay is not denial and struggle is not abandonment. Hindi ko wala pa, hindi ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos ibigay sa iyo yan. No? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi po siya nagbabago. His delay is never God's denial. Hindi ko wala pa sa iyo, no? Hindi ibig sabihin hindi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. May mga bagay talaga na nadidelay lang sa buhay na ito. Kaya nga ang malaking kaisipan nating natutunan, bawal ang mainip. Okay? And struggle is not abandonment. Kung may mga struggle sa buhay, hindi ibig sabihin, iniwan ka na ng Diyos. Grace reminds us that God, the God of Nahum, is the same God revealed in Christ. The God of grace, mercy, righteousness, and faithfulness. Do you believe that God is faithful? Amen. Tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Siya po ay Diyos ng habag. Siya po ay Diyos ng awa. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Ibig sabihin nung mercy, kaya tandaan nyo yung dalawang pangalan na yan. No? Si Grace at si Mercy. No? Yan ang binigay sa atin ng Diyos. Pasalamatan ng Diyos kay Grace, pasalamatan ng Diyos kay Mercy. Hallelujah. Ano ang grace? You receive what you do not deserve. Di po ba? Ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Ang kalakasan, ang kalusugan, ang kapayapaan, ang pagpapala, lahat iyan biyaya ng Diyos sa atin. Hallelujah. So, palakpakan natin ang grace ng Panginoon. Hallelujah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo meron ng lahat ng bagay na yan dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang grasya. Natanggap natin ang hindi tayo karapat-dapat. Ang awa naman po, ang mercy, ang karapat-dapat sa atin ay parusa. Hello? Yun naman ang karapat-dapat sa atin, pero hindi naman niya binigay. Nakuha natin? Yung biyaya, si grace, binigay yung hindi tayo karapat-dapat. Yung mercy, yung karapat-dapat tayo, which is yung parusa, punishment, because of our sins. Pero hindi niya binigay. At ang sabi ng Bible is mercies are new every morning. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Hallelujah. Kaya hindi po yan, yung iba kasi parang mananampalataya na naniniwala na sa biyaya ng Diyos. Parang iniintay pa nila yung parusa ng Diyos doon sa kasalanang nagawa nila nung nakalipas. No? Eh para bang, alam mo yung parang aninong humahabol sa iyo sa buong buhay mo. Kasi parang iniintay mo, kailan kaya ako paparusahan ng Diyos doon sa nagawa kong kasalanan noon. No? At kung dumating naman sa akin, tanggap ko naman. Di ba ganyan? Dahil alam ko naman na karapat-dapat ako sa parusa na to. Kasi talaga naman nagawa ko naman eh. Pero hindi mo ba ma-appreciate yung awa ng Diyos? Karapat-dapat ka talagang parusahan. Pero yung parusa mo, may umako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Kaya wala nang humahabol sa iyo. Huwag ka nang tingin ng tingin sa likuran. Ang humahabol sa iyo, walang iba kundi ang pagpapala ng Diyos. Now,
Huwag po tayong magkamali dito. What I'm talking about, mga kapatid, kasi yung iba, again, ito na naman na parang sabihin, di lalakas naman ng pastor ang iba na gumawa ng kasalanan niya. Baka maging lisensya yung mga ganyang katuruan sa iba na gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang binayaran ng Panginoong Jesus na kasalanan natin, wala na tayong eternal consequence. Hello? Nakuha natin, wala na pong eternal consequence. Pero yung mga kasalanang nagagawa natin dito, hindi po yung binayaran ng Panginoong Jesus. Meron pong natural consequence. Isang example, pag naglaro ka ng apoy, nasunog ka, sinunog ka ba ng Diyos? No. Nakuha po ba natin? At least nililinaw ko lang. Kasi mahirap pagka yung kalahati lang ng turo narinig nila. Sabihin nila, yan yung mga turo. Nagbibigay yan ng lisensya sa tao. Wala na pala kang, kaparusahan totoo naman yun ang sinabi ng Bible, di po ba? Pero nililinaw natin na hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa atin. Dahil ang Diyos hindi nagalit sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, pag nagkakamali tayo dito, hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa atin, tayo mismo nagpaparusa sa sarili natin. Na huwag kayong mga kapatid, sa buhay na ito, magkakamali pa tayo. Pero ang magandang balita, kahit sa mga pagkakamali natin, hindi tayo iniiwan ng Diyos at hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi po ba napakagandang seguridad na meron tayo? Ng relasyon natin sa Diyos ay hindi nakabase sa ating performance. Iwanan man tayo ng lahat ng tao dito, pero ang Diyos kahit kailan, hindi tayo iiwanan. At huwag kayong mag-alala, kung mawala man ang lahat, pero nasa iyo ang Diyos, kumpleto ka pa rin. Dahil sa totoo, walang ibang magpapakumpleto sa iyo, kundi ang Diyos lamang. Hindi po ang relasyong pang-tao. Because man is created, hindi po para sa tao. Man is created for God. Dahil nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Kaya magpapahusto lang sa atin, magpapakumpleto yung relasyon natin sa Diyos. Hindi yung relasyong pang-tao. No? Yung iba kasi pilit pang binobola yung mga kapartner nila. You complete me. Hindi ako mabubuhay ng wala ka. Nasa iyo na ang lahat. No? Nasa iyo na ang lahat. No? Okay po yan. Okay, sige, wala po tayo. Pero maging malinaw mga kapatid, wala po sa taong relasyong pang-tao ang kahustuhan ng buhay na ito. Bakit po? Ito sinasabi, para kung sakaling wala ka mang karelasyon ngayon, masaya ka pa rin. Hello? Dahil hindi yan ang magpapakontento sa'yo. Yung iba nga pa nga, yan pa magpapasakit ng ulo mo. Purihin ng Panginoon. Hello mga kapatid, nililinaw ko lang po para po kasi, kaya nga sabi ko sa inyo dito sa buhay na to, walang forever eh. Kay Jesus lang man natin matatagpuan ng forever natin. He forever loved us. At yung pag-ibig niya sa atin, walang kondisyon. Magbabago ang lahat. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago sa atin. Hallelujah. So, He is the God of grace, He is the God of mercy, He is the God of righteousness and faithfulness. Because of Christ, you are righteous before God. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Mahalaga na alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At yan po yung pinakamahalaga na posisyon na meron na pwede mong makuha sa buhay na ito. Hindi maging presidente ka ng Pilipinas na ito. Ng Pilipinas, no? Hindi po yan ang pinakamagandang posisyon. Ang pinakamahalaga at pinakamagandang posisyon ay kung sino ka sa harapan ng Diyos. It doesn't matter kung sino ka sa paningin ng ibang tao. Ang pinakamahalaga,
Ito po palagi lagay natin sa isip. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Amen? And knowing that, yun po magpapabago ng buhay na ito. Na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. What a powerful truth we have because of our Lord Jesus Christ. Hindi po ba? Hindi po ba nagbabago ang tingin sa buhay na ito? Tandaan nyo, marami tayong wag po kayo, sa buhay na to, huwag kayong matakot magkamali. Dahil sigurado ako magkakamali kayo. Magkakamali tayo. Nagigets nyo po yung sinasabi ko. No? Pero again, hindi ko ibig sabihin maging clumsy na lang kayo sa buhay, magpawardi-wardi ng desisyon. Kasi nasa inyo ang banal na espiritu, ginaguide naman kayo eh. Pero still, we are free moral agent, may mga sarili tayong desisyon, merong punto sa buhay na to, magkakamali tayo ng desisyon. Pero maging malinaw, hindi yan nagpapabago ng relasyon at posisyon natin sa harapan ng Diyos. Marahil ang posisyon mo at relasyon mo sa harapan ng ibang tao magbabago. Bunga kasi yan eh. That's the consequence of our mistakes. Okay? Tama? Pero ang gusto kong maging malinaw, yung relasyon natin sa Diyos, hindi magbabago. Bakit po natin mahalagang malaman to? Para hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Alam nyo kasi minsan sa buhay na ito, di ba? Minsan pag may nangyayari sa'yo kanina, kasi sabi ko nga sa inyo, naglalakbay tayo eh. Di ba? Tama, na halimbawa ko, minsan tinatamaan ang iyong kalusugan, tinatamaan ang iyong negosyo, tinatamaan ang relasyon, at minsan naranasan mo to sabay-sabay pa. Eh, para sinabi mo, when it rains, it floods. No? Binago na yung kasabihan kanina mga 8:30. No? Pero huwag kayong mag-alala, yung kasabihan na yun, maganda rin naman pagdating sa pagpapala ng Diyos. Amen? When it rains, it floods. Okay? Di ba? Pag umulan, bumabaha. At yan yung baha na gusto natin. Baha ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya ang sinimulan natin, naalala nyo pa nung sinimulan natin itong season na to? Di po ba sinabi ko sa inyo, pag nasa pangit kang season, mga kapatid, hindi yan ang final chapter ng buhay mo. Merong magandang season na nilaan ng Diyos sa'yo. Kung nasa maganda ka ng season, mga kapatid, wait, there's more. Meron pang mas magandang season na nilaan ang Diyos sa'yo. Amen? Hallelujah. Huwag kang makontento. Oh, dahil ang Diyos na kaya nga sabi sa inyo, mahalaga na kilala mo yung Diyos na pinagdilingkuran mo. Yung tatay mo sa langit. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay sa gutom. Sinabi na po ni Haring David, ako'y matanda na naging bata. Wala akong nakitang anak ng Diyos na namilimos ng tinapay. At sinabi po ng ating Panginoon na lahat ng ibon sa langit, sa mga maya, ay pinapakain ng Diyos na walang namamatay na hindi lingid sa Kanya. Lahat ng ibon pinapakain ng Diyos. Ikaw pa ba na Kanyang anak ang hindi niya pakainin? Amen? Hallelujah. Hindi po magkukulang ang Diyos. Practically, this means that when life becomes uncertain, we look to the finished work of Christ and allow grace to anchor our perspective. Mga kapatid, do you appreciate what we are talking about here? Na-appreciate po ba natin yung pinag-aaralan natin dito? Hindi po ba tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil meron tayong mensahe na naririnig tulad nito? No? Kasi di ko alam kung ano nangyari, anong mensahe naririnig nyo buong linggo. May mga pagkakataon talaga na anong naglalaro sa isipan nyo na para tila ba nawawalan ka na talaga ng pag-asa. Na gusto mo na talagang bumitaw. Diba? Do not lose hope. Jesus is our living hope. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang may hawak sa iyo.
hindi ka bibitawan ng Diyos. Kasi sa totoo, gaano naman ang lakas ng ating bisig? Hello? Purihin ng Panginoon. So, kaya po mahalaga na malinaw sa atin ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. And that is the only message in the Bible. Kaya yan lang po yung naririnig natin dito every Sunday. The message of the cross, the finished work of our Lord Jesus Christ, the message of grace. Yan po'y binanggit ni Apostol Pablo upang dito po maangkla ang ating perspektibo sa buhay na ito. Yes, there are times na nawawalan tayo ng pag-asa. We worry. We have fear. Pero palagi ibalik natin ang ating paningin sa krus ng Kalbaryo. Amen? That Jesus alone is our only hope. We stand on the truth that because of God's grace upon us through the finished work of Christ at the cross. So grace opens our eyes to God's character so that fear gives way to faith. Confusion gives way to clarity. And uncertainty gives way to restful confidence in His unchanging grace. Hallelujah. So that's number one. Number one, grace open your eyes to God's character. Number two, grace opens your eyes to the message of peace. Though Nahum announced the judgment on Nineveh, okay, his message also carried a word of peace for Judah. So yun po yung mensahe ni Propeta Nahum. Tingnan natin yung verse 15 ng chapter 1. Look, there on the mountains, the feet of one who brings good news, who proclaims what? Peace. Celebrate your festivals, Judah, and fulfill your vows. No more will the wicked invade you. They will be completely destroyed. So, ang mensahe para sa bayan ng Diyos, ano po? Kapayapaan. Of course, ang mensahe dun sa kalaban ng bayan ng Diyos ay judgment. Okay? Kaparusahan. In the midst of oppression and fear, grace opened Nahum's eyes to see that God's final word for His people was not affliction, but peace. So grace transitioned Nahum from merely seeing the darkness of the moment into seeing God's message of peace for God's people. Ganon sa storya po ni Nahum, nagkaroon po ng transition ng makita niya ang nawala, na hindi niya makita ay yung kadiliman, kundi yung mensahe ng kapayapaan ng Diyos para sa kanyang bayan. So, yung pong Hebrew word ng peace is what? Shalom. Okay? Shalom. Yan po ang Hebrew word ng peace. Ano pang ibig sabihin ng shalom? Which means far more than the absence of conflict. Ang ibig pong sabihin ng shalom, hindi po absence of conflict. So, ibig sabihin, kahit merong conflict, merong kapayapaan. Ang ibig sabihin ng shalom speaks of what? Wholeness. Okay? Completeness. Well-being and harmony in every area of life. So, ang pagdinideklara natin, ito po, sa lumang tipan, ito po yung kanilang sinasabi. Kaya itong kanilang batian ng mga Hudyo, Shalom, kasi ang ibig sabihin nito, nagdideklara ka doon sa sinabihan mo ng pagpapala, completeness, harmony in every area of life, wholeness, kasi ito po ang tunay na pagpapala. Tama po ba? Ang tunay na pagpapala ay nagsisimula sa spiritual. Hello? Hindi po ba yan ang pinakamagandang pagpapala na tanggap natin nung tayo ay mailigtas? At ang pagpapalang spiritual, nagbubunsod ng pagpapalang pisikal at pagpapalang material. Kasi baliwala po pag nauna ang pagpapalang material kung wala ang pagpapalang spiritual. Pero ang pagpapalang spiritual, magbubunsod ito, magdadala ito sa atin ng pagpapalang pisikal, emosyonal, at material. Wholeness sa every area ng buhay natin. Kasi yun ang
ganyan po magpala ang Diyos sa kabuuan ng buhay natin. Kasi ang kaaway, pwede ka rin naman niyang payamanin. No? Kaya sabi ng iba, yung iba para lang yumaman, sinasanla yung kanilang kaluluwa. No? Di ko alam kung saan may sanlaan ng kaluluwa rito. Saka di ko alam kung ilan ang interest. No? Di ba narinig natin yan? Hanggang sa isanlanan nila ang kanilang kaluluwa. Di ba para lang yumaman? Pero ang kaaway kasi pwede ka rin payamanin. Pero mga kapatid, hindi po yan sa kabuuan. Ang pagpapala na hindi galing sa Diyos, pwede mong ikapahamak. Kasi ang kaaway, pag may binigay sa iyo, always remember this, palaging may kapalit. Palaging may kapalit. Pwede kang yumaman, dumami pera mo, pwede namang maging kapalit ang pamilya mo. Pwede maging kapalit ang kalusugan mo. Pwede maging kapalit ang kapayapaan mo. Diba? Ano mo ang kayamanan? Pwede, diba? Dami mong ang pera, may sakit ka naman. Dami mong ang pera, di ka mapagkatulog sa gabi. Di po ba ang sarap na pagpapala? Ako po wala akong problema sa pagtulog. No? Alam ni Pastora yan. Matulog ako ng tanghali, oras ng tulog sa gabi. Tulog ako. Hindi ko nga alam kung magigising pa ako. No? Wala akong problema sa tulog. Ang problema ko sa gising. No? Dahil sa sarap ng tulog. No? Eh yung iba talagang problema nila, di sila makatulog. Ang daming masyadong inintindi sa buhay, natatakot, baka manakaw yung kanilang mga kayamanan, kaya may tumakbo lang pusa, nagigising. No? Ang tulog po, di po ba, kapayapaan, tulog, pagpapala na galing sa Diyos. Dahil sa sabi ng aklat ng awit, binibigyan niya ng masarap na tulog ang kanyang mga anak. Si Pastora, inggit na inggit sa akin. No? Pag umiga kasi ako, tulog na ako talaga. Bilang ka lang ng 10, di ba? Nakatago na kayo. Di ba? Minsan pinapractice ko nga eh. Kasi meron, parang even science, sinasabi na yung 8 seconds, 8-second thoughts before you sleep. Isipin mo yung pinakamagandang nangyari sa'yo sa araw na yon, sa 8 segundo, then you fall asleep. No? Malalagay yan doon sa subconscious mind mo. Nang hindi ko ano-ano napapaniginipan mo na nasa sapak mo nasa sapak mo yung asawa mo. Natatawa, masaya lang po si Pastor. Para kasing true to life yun eh, anak. Pasensya na kayo. Minsan nakakapagbigay ako ng illustration dito. Nakakatawa naman, di ba? Yung po yung shalom. At sa atin, sa bagong tipan, ito po yung charito. Yung po ang ibig sabihin ng charito. Griego, sa New Testament kasi, ang Greek yung charito. Ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay charito. Ibig sabihin, wholeness, completeness, well-being, and harmony in every area of your life. Kaya anumang kakulangan, okay lang din po. Sabihin natin shalom, sabihin natin charito, ang ibig sabihin nun, ang Diyos po magpo-provide anuman ang ating pangailangan. Can we declare, the Lord will always provide? The Lord will always provide. So, at Christ's birth, nung pinanganak ang Panginoong Jesus, dineklara po yung kapayapaan. Peace was declared. Sabi po doon, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to man. Sabi po sa Luke chapter 2, verse 14. And at the cross, nung pinanganak ang Panginoong Jesus, dineklara ang kapayapaan. At the cross, Christ became our peace. The Apostle Paul writes, for He Himself is our peace. Si Jesus mismo ang ating kapayapaan. In Christ, peace is not the absence of trouble, but the reality of wholeness, completeness, well-being, and harmony in every area of life flowing from Christ's finished work. So, yan po yun, dahil kay Kristo.
The cross opens our eyes to see that our debt has been fully paid and that we now stand in peace with God. Magandang balita po ba na meron ng kapayapaan tayo sa Diyos? Hindi na galit ang Diyos sa atin dahil sa finished work ni Christ. Ano sabi ng Romans 5:1? Therefore, since we have been justified through faith, we have what? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Meron na tayong kapayapaan ng Diyos. We have peace with God. As a result of having peace with God, we now have the peace of God. Hello? Dahil nasa atin na ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, dahil meron na tayong kapayapaan sa Diyos, nasa atin na ang kapayapaan ng Diyos. We now have the peace of God, guarding our minds and hearts in Christ Jesus. Kaya nga, anumang struggle, anumang conflict, anumang trouble ang nangyayari, we have the peace of God. Because, mga kapatid, because we have peace with God. Okay, so Philippians 4:6, look at this. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and what? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And the peace of God. Because you have peace with God, hello, you now have the peace of God. Nakuha po natin. Dahil napanumbalik na yung ating relasyon. Kaya yung kapayapaan na meron sa iyo ay hindi po bunga ng kung anumang sitwasyon sa buhay na ito, kundi ito'y bigay ng Diyos sa atin. Like Nahum, he learned to see beyond oppression into God's assurance that darkness is never final. Even in darkness, God's peace will guard our minds and hearts in Christ Jesus. And grace opens our eyes to see that God has spoken the message of peace through the cross and that His final word is always peace. So that's number 2. Grace opens your eyes to the message of peace. Una po, binubuksan ng biyaya ang ating mata sa karakter ng Diyos. Pangalawa, binubuksan po ng biyaya ang ating mata sa mensahe ng kapayapaan. Now, life application. Number 1, see every season through the lens of God's character. Hallelujah. Praise God. Tingnan natin anumang season ng buhay natin sa katangian at karakter ng Diyos. In the context of Nahum, this means refusing to let the darkness of the moment define who God is. And also sa buhay din natin. Huwag nating hayaan na mag-define ng buhay na ito ay yung mga sitwasyon natin, ang ating mga pinagdadaanan, kundi sino ang Diyos sa atin. Though evil seemed to prevail, grace opened Nahum's eyes to see God as righteous, faithful, and unchanging. Hallelujah. Do you believe that God is righteous? Do you believe that God is faithful? Do you believe that God is unchanging? Hindi po nagbabago ang Diyos. In every season, when bright or dark, we are called to see through the lens of His character, revealed in Christ, merciful, and gracious. Hallelujah. So, see every season through the lens of God's character. Number 2, remember God's peace in dark season. Remember God's peace in dark season. So like Nahum, remember that even in the dark seasons, God's final word is peace.
Through Christ's finished work, His peace remains constant, reminding us that darkness is never the end of the story. Dahil ikaw ay na kay Kristo, kung madilim ang sitwasyon ng buhay mo na ngayon, hindi pa po yan ang katapusan ng buhay mo. Amen? Because we believe, because of Christ's finished work, that darkness is never the end of our story. Even when the night feels so long and uncertain, grace assures us that God's peace is already at work, holding us steady until His promise of beautiful morning breakthroughs. Hallelujah. So, kahit may mga pagkakataon na para bang ang haba ng kadiliman, parang ang haba ng gabi, no? At parang hindi mo sigurado kung ano ang dulot nito. Huwag pong mapanghinaan ng loob. Ang Panginoong Jesus po, ina-assure po tayo that God's peace is already at work. Always remember that God is always working behind the scene. Hindi man po natin nakikita, pero palaging tandaan, kumikilos po ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa po siya tapos. So, holding us steady until His promise of beautiful morning breakthroughs. So, life application, see every season through the lens of God's character. And number 2, remember God's peace in dark season. And our big idea, in Christ, my next season is coming. Muli malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Muli, marami pong salamat, Ama, sa iyong makapangyarihang salita na nahayag sa aming kalagitnaan at amin pong natutunan. Hayaan mo po na manatili ito sa aming mga puso't isipan at magbigay po sa amin ng kumpiyansa na lumakad sa buhay na ito ng walang pag-aalinlangan. Lord, salamat po sa mga katotohanan na aming nakita na kahit kailan hindi ka nagbabago. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw po'y matuwid na Diyos. At kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Sa oras na ito, dinideklara ko po sa buhay ng mga anak mo, nagdedeklara ako ng buhay. Nagdedeklara ako ng pagpapala at pabor mo, Panginoon. Na anumang kadiliman ng sitwasyon na meron na kami kinakaharap, alam po namin, Panginoon, na darating ang isang bagong umaga para sa amin dahil kami ay na kay Kristo. Salamat po, Ama, sa lahat ng katotohanan ito at sa iyo po namin binabalikan lahat ng kapurihan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus na po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, dako po tayo sa ating banal na hapunan. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now again, we do our Holy Communion every Sunday, not as a ritual, but again, bilang
pagpapahalaga, to discern the Lord's body, at pagpapasalamat sa Panginoon. Pag-alala sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At if you want to do this every day, pwede po natin gawin sa ating mga tahanan. Nakapagbibigay, wag po natin, hindi po ito gamot. Ang Holy Communion ay hindi po gamot. Ito po ay pagdideklara natin ng tinapos na gawa ni Kristo at ng kanyang bugbog na katawan na dinideklara natin ng ating katawan na ipinagaling na ng Panginoon. Amen? Alam niyo naman talagang doon talaga papunta din natin. May mga pagkakataon talaga na may mga sasakit sa katawan natin, di ba? Di po ba? May mga, minsan, pagka nagpaparamdam na, no? Kaya nga dito may nagyayaya pa ng basketball, no? May mga nagyayaya pa sa akin dito ng basketball. Parang naisip ko, pag-pray ko na lang sila. No? Parang gusto ko pa rin naman, no? Kaya pag naglalaro ako, mas mabilis na iisip ko kaysa doon sa katawan. Ano? Kasama po talaga. Pero again, dinideklara natin, no? Dinideklara natin na tayo malakas, malusog, at masigla. Pwede mong i-delay. Although nagpaparamdam talaga, may mga pagkakataon na yung tuhod mo, no? O kaya, pagka kaming nakahigang mag-asawa, kailangan pa, tulak mo nga ako. Pero kaya yung mga bata, nakakatuwa pag nakita mo, di ba? Ang lalakas pa nila. Kanina nga tinitingnan ko yung mga nandito sa harap, no? Puro mga, parang paminta na yung mga buhok namin. Parang paminta at salt and pepper, no? Hindi, uso yan eh. Uso yan. Yan ang ngayon. Design yan, salt and pepper. Sabi ko, ba't ganito yung mga nasa harapan? Pero salamat sa Panginoon sa kalakasan at kalusugan. Masasabi mo ba, may senior citizen na, no? May discount na, may mga discount dito. Sa totoo, hindi lang naman sa pagkain niya, hindi lang naman yan sa pagkain nakaka-discount eh. Pati pagkain nila talaga, discounted na, hindi na makakain talaga ng marami. Hindi ka mukha dati, pag ito olyo ka, di ba? Walang babaan ng kutsara. Pero pag ngayon, pag yan ang yayaan, ay naku, wag tayo dyan. Lugi tayo dyan. Na lang ng iba. Nakuha niyo po, yun ang realidad ng buhay eh. Pero again, dinideklara natin, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo malakas, malusog, at masigla. Sa totoo, kung titingnan nyo, yung mga kabatch nyo, yung iba talagang mahina na. Pero kayo, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi po ba napakasarap alalahanin, pahalagahan ang kanyang tinapos na gawa. Sige po, itas natin ang tinapay. Muli, Ama, marami pong salamat sa bugbog na katawan ng aming Panginoong Jesus. Ng kanyang katawan ay nabugbog upang kami na nakipag-isa sa Kanya, ang aming katawan, Panginoon, ay ma-restore. Ang aming katawan ay gumaling. Dinideklara po namin na walang mahirap sa iyo, na walang bagay na hindi mo kayang gawin. Sino man sa aming may sakit at karamdaman, dinideklara namin na ito ang araw ng aming kagalingan. Ama, na habang ang osyang ito'y natutunaw sa aming mga bibig, inayos mo na po ang hindi ayos sa aming katawan. Yan po ang aming dinideklara at yan ang aming pinaniniwalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin. Tas po natin ng Diyos. Nasa ating pong mga kamay ang tangi at pinakamakapangyarihang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus na tumigi sa krus ng Kalbaryo na nagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Sa oras na ito, we are declaring that all our sins are totally and completely forgiven because of the blood of our Lord Jesus Christ. To you alone all the glory, God, in Jesus' name. Amen. Let us partake the juice. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muli tayong manalangin. Muli, Ama, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Thank you, ma'am. Okay, dako po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. We praise God for His provision. Kung titingnan po natin, yung bilang po natin, kung ating ikukumpara sa natural na kaisipan, parang kung titingnan mo, parang hindi tayo makakabayad dito po sa pwesto na ito, no? Pero kahit kailan, pinapatunayan po ng Panginoon na tapat siya sa kanyang mga anak at sa kanyang gawain. Now, it is a pribilehiyo po para sa bawat isa sa atin na magamit, no, para sa gawain ng Panginoon. Hindi po kalugihan. Ito po ay form of our worship. Sana nga po makita natin na ito yung isa sa pinakamahalaga sa buhay na ito. Yung magamit ang buhay na ito bilang instrumento ng Diyos para sa kanyang pagpapala. At listen to this church. This church is not my church. This church is the church of our Lord Jesus Christ. And I hope makita natin yung bawat isa sa atin na tayo'y kabahagi sa iglesyang ito. Amen? Pagtulong-tulungan po natin, mga kapatid. Pagtulong-tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Hindi po bilang pastor niyo po, ako po'y nakikiusap sa bawat isa sa inyo. No? Ano man pong magagawa natin tulong para lumago ang iglesyang ito sa bilang, maibahagi ang mensahe, magandang mensahe ng Biblia. Ulitin ko po, sayang po yung mensahe na meron tayo. Hindi po ba kayo nanghihinayang na parang minsan naisip nyo, sana nandito yung si kapatid na ganito, no? Kasi di ba, pangalanan, nakalive pa ba tayo? Hindi na, biro lang. Di ba, sana nandito sila. Yun sa totoo yung laman ng puso natin. Sana narinig nila to. At yung sa ibang tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, sana matanggap nila ang inaalok na kaligtasan ng Panginoon. Pakiusap ko po sa bawat isa, pagtulong-tulungan natin to. Hindi po kaya ni pastor mag-isa. At hindi po akin ang church na ito. Sana po yun po malinaw sa inyo. Hindi ko po alam ano man pong mangyari. No? Parang namamaalam na si pastor. Hindi po kasi, this life is uncertain. Hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Panginoon. Diba? Baka mamaya bigla akong tawagin ng Panginoon sa Europe. Doon ako pagpastorin. Hindi mo masasabi. Dapat malinaw sa inyo kung saan kayo nilagay. Because we are not attending here dahil sa tao. Hello, malinaw po ba sa atin? Na kahit sinong tatayo sa likod ng pulpito na ito, dapat malinaw sa inyo, dadalo pa rin ako. Kasi malaga, hindi yung kung sino, kundi kung ano yung mensahe. Nako po ba natin? Nililinaw ko lang. Baka mamaya patawag ako sa Amerika, sa Europe, hindi natin masasabi. Pero wala pa naman. Naisip ko lang ito. Hello. Pero hindi pwedeng matigil to. That's my point. Kung sino man ang ilalagay ng Diyos dito, hinihiling ko ang suporta nyo. Parang namamaalam talaga si Pastor. Hindi pa po, wala pa po. Nililinaw ko lang. Kasi hindi mo alam eh. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang pakiusap ko po, pagtulong-tulungan natin. Lalo na mga nandito sa Pulilan. Pinakamalapit kayo rito eh. No? Hindi pa kayo nahamon sa amin ng mga taga-malayo? Hello? Yung mga taga-Pulilan. Taga-malayo kami. Gigising kami ng maaga. Kinukonsensya ko kayo. Pagdaig pa kayo ng mga taga-Baliwag. Oh.
Hindi, ito nasasabi ko lang kasi pamilya tayo dito. Saka ako, pastor nyo. Sino magsasabi sa inyo? No? At least sasabihan ko kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Eh sa ibang church, pag sinabihan ganyan, mga nakasimangot na. Eh kayo, gusto, nahamon kayo. O nga, ano, baka kasi nakakalimutan nyo eh. Mga taga-puli lang kayo eh. Mga taga-puli lang kayo. Bilangin nyo, ilan lang kayo dito? Gusto niyo pa ba ito pag-usapan natin? Oh, Pastor, magkakaloob na kami. Dadagdagan ko. Sige po, ipag-pray muna natin yan bago natin um, gawin ng pagkakaloob sa Panginoon. Sister, pangunahan po sa panalangin. Ang pwede na natin, ang Jesus, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na pinagkakaroon. Nalito po, Panginoon, ang aming mga handog na kaloob. Ipapasalamat po kayo, Panginoon, sa buhay, Yes, kalakasan, Panginoon, at mga source, Panginoon, ng aming kinabubuhay, na nagbuhay ng negosyo, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapalan nito at ito po ang tignan po bakit nakakapagkaloob po kami. Yes, Lord. Nawa po ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa ikalalang po pa po ng inyong Yes, Lord. ministeryo. Salamat po, Panginoon, patuloy po namin ibabalik, Panginoon, ang pagkas na mapulit pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Salamat po. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen.